Masarap magtrabaho sa abroad, lalong-lalo na kung okay na okay yung sweldo, okay ang mga kasamahan mo sa trabaho, tapos okay na okay pa ang tirahan mo. Maaliwalas, tahimik, walang away, walang gulo, lalong-lalo na kung mag-isa ka lang, solo. Wala kang pinapakisamahan, wala kang pinapakibagayan. Lahat ng gawin mo, pasado. Relax na relax ka lang. Ang iniisip mo lang, yung mga bills mo monthly, yung mga padala responsibility sa Pilipinas, bilang tulong sa pamilya, at kung ano yung kakainin o ulamin mo sa buong maghapon. Maswerte ako. Halos lahat ng yon nasa sa akin. Maayos talaga yung kalagayan ko dito. And mapalad ako dahil hindi naman lahat ng manggagawang Pilipino overseas ay maayos ang sitwasyon. Merong mga araw-araw nang tumatakbo palayo sa gulo. Merong sa mismong kanyang workplace, ando na mismo yung gulo dahil sa kanyang mga katrabaho at sa hirap ng kondisyon ng kanilang trabaho. Ay, kaya ganado ako magtrabaho sa araw-araw. Katatapos na ng bagong taon, hila-hila mo sa lang muna. Para nakakabit pa rin yung swerte ng 2018. Dagdagan pa rin natin ang paswerte. Year of the Pig kung Year of the Pig. Go! Okay, welcome to my house. A lot of people are asking me how much, saan ako nakakita, paano ako nakakita, gaano kalaki to, etc., etc., etc. I've been vlogging for the past 2 years, and majority of those videos have been shot here, pero still, andun pa rin yung interest ng mga tao, ng mga tagapanood ko na malaman kung saan ako nakatira, kung ano yung itsura ng tinitiran ko, etc., etc., etc. ulit. That's why papakita ko sa inyo ngayon ng 100% kung ano ang itsura ng bahay ni Robato. Start na tayo. Sampay ko lang to. Meron tayong ano dito, maliit na parang balkonahe. So, dito yung sampayan ko. Maliit lang siya, pero ang mahalaga, meron. So, meron tayong sampayan. At ang maganda rito sa level na napili ko, dapat kasi sa 8th floor ako, pero takot ako sa 2nd floor, sa mataas. So, may mga rooms na walang ceiling. Meron ako. So, medyo safe yung aking mga laundry kahit umuulan. So, bukod sa sampayan ko siya, dito ko na ilalagay yung mga mga basurang hindi ko pa naitatapon. O yung mga bagay na aayusin ko pa lang, ilalagay sa kanya-kanyang mga lalagyan, yung mga itatali, etc., etc., etc. Smells good. Kasing amoy mo, Day. Okay. Punta na tayo sa loob. Actually, ito yung pangalawang tirahan ko na solo ko. Independent yung peg. Kasi yung una, maganda na sana, nasa tapat ako ng karsada, ng main highway. Pero, after 2 years ko doon, naisip ng may-ari na ipagawa na ito. So, napilitan akong umalis, and ang hirap-hirap bago ako nakakita ng place. Maraming mga for rent. The problem is, ang hirap maghanap kung foreigner ka. Lalo na kung hindi ka marunong mag-Japanese. So, doon pumapasok yung kahalagaan ng Nihongo. Meron kaming 2-3 pinuntahan. Nagpasama ko sa kaibigan ko para makipag-communicate sa mga ahente. Pero kahit may kasama na ako, may 2 o 3 pa rin mga apartments ang hindi tumanggap sa akin o nagbigay sa akin ng kwarto kahit available ito dahil hindi ako marunong mag-Nihongo. Fortunately, nag-message ako sa isang kaibigan ko, sabi ko, baka meron kayong alam, di ba yung kapatid mo may nakatira sa malapit sa
Eki or train station, etc., etc., etc. And he responded. And then yung kapatid niya na nakatira dito, sa ibang level, sa ibang floor. Sabi niya, okay, pumunta ka dito sa ganung araw at bisitahin mo or pumunta kayo ng direkta sa opisina ng nagmamayari nito o sa opisina ng ahente nito. So, nagpasama na naman ako this time sa kapatid ko. I have a sister here. Pero magkalayo kami. And she was actually trying to convince me to stay with her, pero ayoko. Meron tayong mga kanya-kanyang drama sa buhay, at ang isang gusto ko talaga is yung makapag-solo ako kahit medyo hindi ako makakatipid talaga. Kaya sinigurado na lamang namin na makakita nga ako ng solo, pero yung kaya ng aking bulsa. And bingo, natagpuan namin ito. Swerte. Ibinigay sa akin ito nung kasalukuyang may promo. Oo. So kahit paupahan dito minsan, nagbibigay sila ng promo. So this is actually more than 8 lapad or 40 pesos pataas. Pero, ibinigay ito sa akin ng 5 lapad lamang at 2,000. Wala akong biniyarang advance, wala akong biniyarang deposit. Usually, pag maghahanap ka dito ng bahay na matitirahan, maraming hihingin sa'yo. So kung wala mo silang sinabing deposit, pag nagbayad ka ng unang bayad mo, maluloka ka. Mas malaki pa ito halos kung nagbigay ka ng deposit. Or, minsan, konting-konti lang talaga yung diferensya. Para lang magmukhang nakamura ka. Pero, kung magaling ka lang maghanap, at nakakanihunggo ka, may trabaho ka, marami kang makikita. Actually, yung isang tinirahan ko na meron akong cashier before, 3 years ago, 4 na lapad lang yun. So, hati kami. Kaya lang luma-luma na yung bahay, pero ayos pa. Kumbaga sa gamit, hindi pa siya gaanong laspag kahit luma na. But a lot of things happen in between kung bakit napapadpad ka sa panibagong pakikipagsapalaran, sa panibagong tirahan, sa panibagong buhay. May mga tampuhan or alitan na nagdadala sa iyo sa isang mas magandang kalalagyan. Parang ganun. And I think this is very ideal for me. Halika na. Ipapasyal na kita. Let's go. Pagpasok mo, isang maliit na eskinita ang tutumbukin mo. Yan yung kwarto, ito yung bathroom, ito yung sink, and yung lutuan. Andito yung space para sa sapatos at para sa mga basura. This is it. Halika. So, meron ditong maliit na space para sa ating washing machine. Ayan siya. And then, may konting lalagyan ng mga gamit sa paglalaba. And then, kadikit na niya, eto. So, may divider lang na konti. So, eto siya. Nagluto ko ng kaldereta kagabi. This is IH. Hindi ka pwede gumamit ng mga kaldero, kawali, kaserola na wala nakalagay na IH. Ayan o. Ang IH ay induction heating. Ito yung nagluluto ka nang wala kang makikitang apoy. Ayon nga sa mga eksperimento, paglagay ka mo ng papel dito, hindi siya masusunog o hindi siya mag-aapoy. Yun nga lang, mabilis ito kuminit. Kaya kung magluluto ka, bago mo isalang yung kawali, siguraduhin mo munang nakahanda na o gayat na ang lahat ng mga pangsahog na isasama mo sa iyong lutuin. Ganon. In general, ito yung sinasabing iPad ng kitchen. Bongga. Ito yung maliit kong banggiraan. Yan, malinis siya actually. Ako lang yung tamad minsan maglinis. Kaya meron tayo dito sa taas. Yan yung mga extra ko dito ko nilalagay.
Actually, magulo to kung hindi ako tinulungan ni Sister Aka ko at saka ng pamangkin ko. Ay, super gulo talaga nito. Kasi ang hirap dito magtapon ng basura. Maarte pero kinakailangan. Maraming drama, pero yun talaga yung nararapat para mas maging malinis ang kapaligiran. Siyempre, sagrado katoliko ako. Bago ako umalis ng bahay, bago ako pumasok o pagpasok ko pagdating ng bahay, nagdadasal ako. Siguro wala sa itsura ko na madasalin ako. Pero I am. Totoo lang. Ayan siya. So, ginawa ko rin ng lalagyan ng mga ramen noodles. Yung iba mga ek-ek. Ito ilang mga basura hindi ko pa natatapon. At saka yung mga plastic na pwede kong gamitin. Mga bags na pwede kong gamitin sa pagtatapon ng basura. Dito ko na rin sinasak sa laksak. And then, lalagyan ng sapatos. Ayan. So, marami pang space. Iba mga sapatos ko, pinadala ko na every year. Basta umuwi ako. Lahat ng mga sapatos ko, dinadala ko na, pinamimigay ko sa mga pamangkin ko. Yan. So, yung bill ng gas, dito pumapasok. And then yung mga ilang basura ko, bago ko itapon, dito kinakabit ko na lang. Yan. Sa tulong ng ating dalawang mahiwagang ayong. Sleepers natin sa ilalim. Meron tayong dalawang basuraan. Pasok tayo ng banyo. Okay, so, eto yun. Temperature, kung gusto mo kung anong init ang gusto mo, o kung kaya mo naman yung lamig, hindi ba na siyang gamitin? Ayan siya. Okay. Actually, hindi ko nagagamit ng toilet. Nasanay na yata ang wet packs ko na sa trabaho ko nagbabawas. Ganun. At mabuti na rin nalilinis siya para in case mayroong bisita, hindi masyado nakakahiya, di ba? Ayan, so maliit talaga. Pinalinis ko na itong bathtub pero hindi pa rin nila masyado matanggal yun. So maghahanap pa rin ako ng pinaka-effective para mas totally malinis siya. Ayan. So naglalagay ako ng paisa-isang halaman kasi pampaswerte raw yun. And at the same time, feel ko na-absorb niya yung mga hindi magagandang amoy. Pero basta, mas magandang merong ganito kasi ano siya, parang nagbibigay siya ng freshness and coolness sa paligid ng bathroom mo o sa loob ng bathroom mo. Okay, dito tayo ngayon sa kwarto. Mahilig ako sa sombrero, diba? So, marami tayong ganyan. Iba't iba. Marami pa akong naitapon. So, marami akong futon. Ayan. Na ibinigay pa sa akin nagbigay sa akin nung tirahan ko. Yung last na tinirahan ko bago ako lumipat dito. Ibinigay niya sa akin to. Pati yung curtain, bigay rin niya sa akin. O iniwan niya sa akin. And this one, meron tayong konting Pampa Beauty Peg. Actually, this is bigay din sa akin. Ito, marami akong damit actually talaga. Mahilig ako sa damit. So, yung mga pang-summer ko, andiyan na yung iba. Hindi ko na pa nalalaban lahat-lahat. Dadalhin ko na lang sa Pilipinas yung iba. Pero hindi pa rin sa maubos-ubos. Kasi bili talaga ako ng bili. Ayan. Yung iba hindi ko pa nagagamit. Ayan. Tapos yung taas, nilagyan ko na lang ng mga importanteng papeles, kaya ng mga transcript of records, mga ang tawag dito, mga certificates, mga importanteng dokumento, etc., etc., etc. Plus, meron ako ditong maleta, yung mga importante pa, kagaya ng passports. Andito na siya. Meron ako itong Jesus Christ. Ang kaunting altar, o maliit na altar. Para lagi tayo nag-guide, diba, ng ating Panginoon. And then ito, bigay sa akin ng sister ko, yung straight from the heart.
Yung mga XX ng mga papeles ko, yung mga gamot-gamot ko, mga reseta dati, na mga nagamit na mga resibo, andyan. At mga kung anik-anik pa. Ito nga halos, minsan hindi ko niyata alam yung laman ng iba. So, kailangan ko rin bulat-latin. This one, yung mga socks and briefs, dito na lang. Kaysa bumili pa ako ng kahon, magaganda naman yung kahon niya. Mga kahon ng shoes. So, dyan ko na lang siya nilalagay. Then, meron tayong isang maliit at medyo luma ng vacuum. Meron tayong isang TV. Meron tayong sofa. Actually, yung sofa dito, kaya lang dyan ko na siya inilagay. Parang natatakpan to kasi bitin to eh. Ayan. So, magpapagawa ako sa Pilipinas ng kasya dito. Tatansyahin ko na lang. Ito yung maliit nating kainan. Dito tayo nagpa-vlog. Either here or here. Diba? Meron tayong isang maliit na plancha. Yung mga panglinis ng ano, dito na lang sa likod ng TV. Mga panglinis ng floor. Ayan, lagay-lagay ka lang ng ano, ng wet paper. Ganun ka lang. Okay na siya. Lalo pa tabi ako ng kalsada, madali mag-alikabok yung mga kagaya nito. Yan, so pupunasan ko pa siya mamaya. Yan, bigay sa akin ito ni Seifel. Rivero Tigap. Marami tayong mga tsokolate na pagka nagugutom, kutkot lang ang kutkot. Ayan, naiuwi ko na yung mga anime collection ko. Hindi ko na siya ibinenta. Binibenta ko siya, diba, dati. Pero iniurong ko. Dinala ko siya sa Pilipinas at pag marami na siya, saka ko siya i-dispose siguro. Ayan. So, meron tayong 2 silya. Ito yung mga papasko natin na isisend ko na sa mga nanalo starting this month. Yung mga nanalo sa Pilipinas, dadalhin ko na sa Pilipinas kasi uuwi ako ng April. Pinayagan ako ng boss ko, April to May. So, 3 weeks. Meron tayo ditong... wait. Shit. May klase ako ng 3:00. So, mamaya natin itutuloy ang ating pag-ikot-ikot dito sa kwarto. Mamaya natin itutuloy ang ating vlog. At magtatrabaho muna ako. Kailangan unahin natin yun dahil kaya tayo nandito sa Japan is dahil sa trabaho yun. Hindi ko na muna kayo sasama. Kita guys mamaya.